Let's all stand please and let us open our Bible. In the book of Romans chapter 15 verse number 4. But in reality, the things that we are gonna talk about today is found in Genesis chapter 3, 4, and 5. Na gamitin lang natin yung Romans chapter 15 verse number 4 as our key text. Okay? Romans chapter 15 verse number 4. No, so kung kayo po ay nasa New Testament, Matthew, Mark, and Luke, and John, Acts, Romans, yun, and the Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, Revelation, New Testament. Romans 15, verse number 4. Romans 15? 15. Romans 15, verse number 4. Andiyan na po kayo? And here's what the Bible says. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Let's pray po. Father in heaven, once again, thank you, Lord, for the reading of Thy Word. Thank you, Lord, for this moment, for me to preach Thy Word. It is really an honor, O God, na tumayo po dito sa unahan at makapagbahagi ng inyo pong salita. Dalangin ko po, Diyos, ang inyo pong pangunguna sa akin, O Lord, as I preach Thy Word. At nawa nga po, Panginoon, ay kumausap po kayo sa amin sa kung paanong kaparaanan. Kausapin niyo po, katukin po ninyo ang aming mga puso, O Diyos. At kayo po, nawa, Panginoon, ang siyang magpaliwanag ng inyo pong salita sa amin. Lord, I pray din po sa mga kapatiran po namin na hindi namin nakasama today. We are praying, Lord, na nawa po next Sunday, sila po ay amin po makasama sa paglilingkod. At minsan pa, Panginoon, ay isang kagalakan kasi, Panginoon, na ang bawat isa ay makasama at kalungkutan naman na hindi namin kasama ang ilan. Pero gayon pa man, Panginoon, Ikaw ang tunay at buhay na Diyos. Kontento kami, Panginoon, na Ikaw ay nariyan. Masaya po kami na nagagamit po kami sa ministry. Masaya po kami, O Lord, na kami po ay nakakapanambahan at nakakapagmulay-mulay na inyo pong salita. Sa pamamagitan ng preaching, para ka na rin kumakausap sa amin. Dahil yun naman talaga, kumakausap ka sa amin sa pamamagitan ng preaching, sa pamamagitan ng inyo pong salita. Muli, Panginoon, salamat po sa bawat isa na narito. Ito po ang aking dalangin sa tayo pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Hello. Ayan. Okay, so the title of the message for today, medyo mabigat yung message natin ngayon eh. Ang prayer ko sa Panginoon, hopefully bigyan tayo ng enough wisdom para talagang ma-explain ng maayos yung message. Okay, so last time nag-usap kami ng isa nating naging kasama dun sa Saints, no? Okay? Tinatanong niya kung, Pastor, kasalanan po ba na na hindi ko maramdaman yung salita ng Panginoon doon sa nangangaral ng kanyang salita. Sabi ko kasi ako yan, two-way kasi ako ang communication. Yung dapat gawin ng bahagi ng sender, yung preacher, yung kanyang bahagi sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero dapat yung mga recipient din o yung mga listener, dapat gawin din natin yung bahagi natin para talagang makuha natin yung mensahe. So ako, ang prayer ko talaga, yung ako on my part, maibigay ko talaga yung, kumbaga, yung wisdom, yung message, maipaliwanag. Pero alam ko rin kasi, ang salita kasi ng Panginoon talaga, syempre salita ng Diyos yan eh. Hindi naman salita ng tao yan. Tao ang nagsulat, no? Kasi para sa tao eh. Kaya ngayon nagsasabi, bakit ako maniniwala dyan? Sulat naman ng tao yan. Naniwala ka nga sa dyaryo eh. Sulat din naman ng tao yun. Di ba? Naniwala ka nga sa magazine eh. Sulat din naman ng tao yun. Naniwala ka nga sa reseta ng doktor eh. Sulat din naman ng tao yun eh. Pero pagdating sa Bible, di ka maniniwala dahil sulat lang ng tao. Pambihirang mentality yan. But anyway, the Bible is inspired, no? It is the Word of God. God used human writer to pen His Word. Kaya sabi nga ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Kaya ang Bible talaga, galing talaga sa Diyos yan. Inspired yan ng Panginoon. Pag sinabi nating inspired, hindi lang yung parang inspiration ni Shakespeare, no, na dahil na-inspired siya, sumulat siya. Hindi ganon. Pag sinabi nating inspired, ibig sabihin, kinasiyahan ng Diyos, hiningahan ng Diyos.
And we know what happened when God breathed a dust. When God breathed a dust, it became a living soul. Ganon din po sa Bible, sa Word of God. Ito po yung inspired of God. It is breathed by the Lord. Kaya yung ating pong mapapakinggan na mensahe po ng salita ng Diyos, although sabi ko nga, mahirap siya talagang totally maipaliwanag. Kasi who can know the mind of God? Who can know the mind of God, really? Okay, pero ipag-pray natin sa Panginoon, magawa ni Pastor yung kanyang bahagi, and tayo din magawa natin yung ating bahagi, no, mga kapatid. In Romans chapter 15, verse number 4, sabi ko nga, gagamitin lang natin ito na key text, pero ang pag-uusapan talaga natin is the chapter 3, chapter 4, and chapter 5 of the book of Genesis. Ano ba sabi kasi ng Romans 15, verse number 4? Bakit ito yung napili natin na key text? For whatsoever things written aforetimes. Kung ano daw yung mga naisulat nung unang panahon, speaking of the Old Testament, no, kung ano man yung mga naisulat nung unang panahon, for whatsoever things written aforetimes were written for our learning, para sa ating pagkakatuto. Okay, so God authored the Word of God para maging gabay natin, no, ng ating pamumuhay. Tandaan natin, ang Bible po, hindi lang yung basta historical books, o historical book, hindi lang yan basta prophetical book or proverbial book, hindi po. No? Ang talagang nais ng Diyos kung bakit ibinigay po niya ang Bible sa atin para maging talagang, alam mo yon, gabay ng ating pamumuhay. So, nonsense kung pag-aralan natin ang Bible scholastically, no, yung may pagka-scholar ang approach. We can do that. Okay? We can do that. Ginagawa na natin 'yan. Pwede natin pag-aralan ng Bible bilang isang literature. Pwede natin pag-aralan ng Bible as an evidence of archaeological science. Pwede 'yan. But the Bible is more than that. Okay? The Bible is more than a historical account of the things that happened before. Okay? The Bible is the Word of God, at ang nais ng Diyos na ang pag-aaral natin ng kanyang salita ating maisabuhay. Okay? So, mali po, no, mga kapatid, na punong-puno tayo ng kaalaman. Okay? Pero walang aplikasyon sa ating buhay. Mali po yun. Pero mali din naman na punong-puno ka ng aplikasyon, hindi mo alam kung bakit mo ginagawa. Mali din yun. No? Dapat pareho, dapat balanse. Pinupuno natin ang ating mga sarili ng kaalaman ng salita ng Diyos para yung nalalaman natin mag-translate sa mga bagay na ginagawa natin. Hindi ba? Para alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Hindi ka blind follower. Ika nga, no? Ginagawa mo siya kasi natutunan mo sa salita ng ating Panginoon. Okay? Huwag kang magwawalis kapag kagabi, lalabas ang swerte. Kaya ang ginagawa, pawalis, paloob. Papasok para para pumasok yung swerte doon sa ano. Pero pagka tinanong, hindi, basta ganyan, gawin mo na lang kasi ganyan. No, dapat yung mga ginagawa natin, alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Okay? Kaya importante ang pag-aaral ng salita po ng Panginoon. So whatsoever things written aforetimes were written for our learning. Bakit daw? That we through patience and comfort of the Scripture may have hope. Kasi yung mga bagay na nangyari sa atin o mangyayari sa atin or nangyayari sa atin, hindi naman ikaw ang unang beses na dumanas niyan, nawala ng trabaho dahil sa pananampalataya. Hindi ikaw ang unang beses na dumanas niyan, panghihina sa pananampalataya. Hindi ikaw ang unang beses na dumanas niyan. Okay? Yung pagkakaroon ng problema sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, hindi tayo ang unang beses na dumanas po niyan. Ang kasaysayan po na yan, makikita na natin sa salita ng Panginoon, kaya tayo nakakakita ng mga ideas o mga kaparaanan kung paano silang inayos ng Panginoon yung kanilang buhay. No, kaya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, natututo tayo at yung natututunan natin, na ia-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kapatid. Okay, so blessing talaga ang Word of God, right? Blessing ang Panginoon, blessing ang Word of God. Okay? Yung mga nagsasabi, hindi daw sila naniniwala sa Bible. Kaya okay lang yun, kasi maniwala ka o hindi sa Bible, ang Bible totoo. Kaya kami, blessing lang, no? Tayo, blessing na naniniwala tayo sa Bible, may gabay ang ating buhay. So sabi ko nga sige, pagpalagay natin, hypothetically, pag sinabing hypothetically, yung parang totoo, parang ganon. Sige, halimbawa, namatay tayo. Halimbawa lang, tapos hypothetically, hindi talaga totoo ang Bible. Hypothetically. Ako thankful pa rin.
pasalamat pa rin ako. Bakit? Kasi naayos ang buhay ko eh. Kaya hindi ba totoo ang Bible? Hypothetically, namatay ako, pero iniligtas ako nito sa bisyo. Iniligtas ako nito sa mga masamang barkada. Pinalitan ng mga kapatiran sa pananampalataya na maayos na ginagabayan ng aking pamumuhay. Ang pamilya ko nagkaroon ng magandang environment. No, kaya sabi ko nga, hypothetically, kapatid, hypothetically, kung hindi totoo ang Bible, thankful pa rin ako. Bakit? Kasi syempre naayos ang buhay ko sa pamamagitan ng pag-aaral nito eh. Hindi po ba? Salamat pa rin ako. Mas lalo ako nagpapasalamat. Bakit? Totoo ang Bible eh. Totoo ang Word of God eh. Historically, ano? Historically proven. No? Prophetically proven. Kaya yun ang Bible. And scientifically proven. Later on, maganda rin pag-usapan yun, mga kapatid, lalo sa mga kabataan natin. Okay? Proven ang Bible. Meron tayong science of archaeology na magpapatunay diyan. Okay? May history tayo. Ibig mo, yung Jerusalem sa Bible, Jerusalem pa rin ngayon. Yung Egypt sa Bible, Egypt pa rin ngayon. Yung Gaza sa Bible, Gaza pa rin ngayon. Pinag-aawayan pa rin ngayon. So, totoo talaga yan, kapatid. And lastly, yung prophecy. Yung prophecy, buriin mo yun. Hindi ba? Ang sabi ng Bible, ano daw, pag dumating daw si Kristo, Brad, lahat ng tao sa buong mundo makikita siya. 2,000 years ago, that is impossible. 2,000 years ago, makikita siya ng lahat ng tao. 2,000 years ago, that is impossible. Ngayon, pag bumaba si Christ ngayon, kita talaga ng lahat ng tao. Trending. Okay, Facebook Live, TikTok, saka YouTube. Diba? Kita talaga. Mabiri mo na ano ng Bible yon. Diba? Na-predict ng Bible yon kasi nga it is inspired. No, without divine intervention, that is impossible. O, ba't ba tayo napunta doon? Kasi in-establish ko lang that the Bible is the Word of God. Yes. Okay, Word of God ang Bible. It is proven. Time and time and time and time again, it is proven. Marami pa ako actually mga argument, pero saka na kasi maubos yung oras. Hindi tungkol dyan yung message ko eh. Punta po tayo sa Genesis chapter 3, Genesis chapter 4, and Genesis chapter 5. Kaya may mga kapatiran po tayo dito. Ang preaching nila, puro parable eh. Si Brother Justin, the Parable King. Tapos si Brother Raydel din, last Friday, parable din. Kaya ano yung parable? Ano yun? Earthly story with heavenly meaning. No, ibig sabihin, pag sinabi mong earthly story, kwentong barbero lang yun. Okay? Kwentong ano. Pero yung lesson behind that, makalangit. Yun ang parable. Pero hindi talaga totoong nangyari yun. No, hindi talaga totoo. Ano lang yun? Kwentong ano yun? Wala ka sa lolo ko, si Pedro at si Juan. Yun ang parable. No, mga kapatid. Pero yung lesson ng parable, yun ang makalangit. No, kaya nga kapag nag-aaral ka ng parable, ang hinahanap mo dyan, yung central lesson. Kasi yun yung heavenly meaning eh. Okay, yun ang parable. Okay? Ano naman yung typology? Patay tayo dyan. Kaya kasi nasabi ko, medyo mabigat yung pag-uusapan natin ngayon eh. Ano yung typology? Ang typology, kapatid, mga tunay na pangyayari. Mga tunay na tao. No? Pero, yung pangyayari sa buhay nila, heavenly meaning. No, yun ang pinagkaiba ng typology sa parable. Ang parable, ano lang talaga yung kwentong ganito lang, pero, okay, meron siyang heavenly meaning. Pero yung typology, okay, totoong pangyayari yon sa buhay ng isang tao, totoong nangyari talaga yon. Pero yung buhay nila, pag pinag-aralan mo in the grand scale of theology, meron pala siyang kwento na naisabihin ng Panginoon. Why? Because ultimately, the Word of God, it is inspired by the Lord. No, ultimately kasi, ang salita ng Diyos, authored by God Himself. No, kaya yung buhay ng mga Bible character, meron siyang itinuturong aral kapag inilagay mo siya sa salamin ng mas mataas na pag-aaral ng teolohiya, ng mga kapatid. Okay? Mahirap ipaliwanag pero siguro iaano ko na lang sa pamamagitan po ng mensahe. Kaya nga po, the title of the message, ano yung Brad nandyan sa, sa WPS? Kaya ano nakalagay dyan? Anong title ko? Ano daw? The Typology in Man's Earliest History. Oh, ganda nung title ko, no? Kanina ko lang naisip yan eh. Okay? Ganda nung title, no? Ano daw? Typology in Man's Earliest History. Oh, mga kapatid, may 3 tayong lalaki na pag-uusapan ngayon. Gusto niyo po ba yon? Amen. Praise the Lord. Chismis. Gusto ko yan. Okay. Itago natin sa tawag na fellowship. Okay. Pag-usapan natin ang buhay ng 3 lalaking ito. Okay. Bible character naman yung pag-uusapan natin. Okay. Sino-sino po yon? Si Adan, si Abel,
at si Enoch. Pag-usapan po natin. Kaya nga, Genesis chapter 3, Genesis chapter 4, saka Genesis chapter 5. Yun ang pag-uusapan po natin sa umaga po na ito. Ready na po kayo? Alright, so pag-usapan po natin, point number 1 na po tayo. Point number 1, the transgression of Adam. The transgression of Adam. Okay, ito po, napaka-importanting prinsipyo na dapat matutunan po natin. And I'm sure, tinatanong din to sa mga kapatiran natin na, alam mo yun, nag-aaral sa mga secular na eskwelahan, na kung meron daw bang Diyos, bakit? Merong mga dilubyo, merong mga sakuna, merong mga sakit, meron mga pang-aabuso na nangyayari at nangyari sa panahon natin ngayon. So sabi nila, if God is real, kung totoo ang Diyos, bakit merong suffering sa mundong ito? Yun ang tanong nila. Kaya sabi nung iba, no, mga kapatid, hindi ako naniniwalang may Diyos. Bakit? Kasi kung nandiyan ang Diyos, bakit pinayagan niya si Hitler patayin ang milyong-milyong Hudyo? Yun ang sabi nila. No, mga kapatid? So that question is this: if there is God, bakit inalaw o bakit pinayagan ng Diyos na magkaroon ng mga masasama, ng mga suffering sa mundong ito? Okay? Bakit po, no, mga kapatid? Kasi nga, yung mga suffering, right? Yung suffering, kapatid, hindi po yan yung cause. Hindi cause yun. Hindi dahilan. Yung suffering, yung imperfection, yung mga sakuna, yung mga dilubyo, right? Yung mga masamang pangyayari sa mundo natin na naranasan at mararanasan po natin, hindi yan dahilan, hindi yan cause. Yan po ay effect, mga kapatid. Kaya yan po ay resulta na lamang nung nangyari. Okay? Let us go back in the book of Genesis, no, mga minamahal. Genesis chapter 1. Ano pong sabi ng Bible? In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, and it was good. And God divided the light from from the darkness. Pag binasa mo yung Genesis chapter 1, yung creation ng Diyos, kapatid, merong repeating na phrase na palagi kang mababasa. Ano yun? It was good. It was good. It was good. First day, God created the light, and it was good. Second day, God created, I do not know. But what I know is, it is good. No? And so on, and so on, and so on. Right? Nung kinreate ng Panginoon ang lahat ng bagay, ano ba po nakalagay? Good. It was good. It was good. It was good. It is a perfect environment. Okay? Free from illness, free from sickness, free from tiredness, free from unpleasantness, free from all the diseases, walang cancer whatsoever, walang karamdaman, walang sakuna. Okay? Perfecto ang nilalang ng Diyos. Yan ang ginawa ng Panginoon. It is good, it is good, it is good. Eh, pastor, bakit po nasira? Dahil pumasok ang kasalanan. Pumasok ang kasalanan. Kaya ano pong sabi ng Bible? Genesis chapter 2, no? Yung verse number 17. In the day, sabi po ng Bible, ng Panginoon kay Adan, sa oras na kainin mo ang bunga ng puno na yan, siguradong kayo ay mamamatay. Kailan papasok ang kamatayan? Sa oras ng kasalanan, kapatid. Okay? Kaya yung nararanasan po natin sa mundong ito, yung mga masasamang pangyayari, kapatid, maging yung mundo natin ngayon, we are in borrowed time, di ba? Yung climate change, yung mga social issues, yung mga imperfection ng mga tao, yan po ay bunga na lamang ng kasalanan. Bunga ng kasalanan yan, kapatid. Okay? At sino ang promotor ng kasalanan? Unang-una, si Satanas. Bakit? He is the author of sin. Okay? Satan introduced sin sa buong universe. Pero pagdating sa mundo, it was Adam who introduced sin into the world. Ano pong sabi ng Romans chapter 5, verse number 12? Basahin po natin. Ano po? Romans chapter 5, verse number 12. Ito pa yung mga supporting passages lamang. Okay? Romans chapter 5, verse number 12. Ano po sabi po ng Bible? Wherefore, as by one man's sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sa pamamagitan ng isang tao,
pumasok ang kasalanan sa buong mundo, mga minamahal. At sa pamamagitan ng kasalanan, pumasok ang kamatayan. So I'm telling you, right here and right now, na yung mga nararanasan po natin na mga masamang pangyayari, hindi po yan galing sa Diyos, kapatid. Yan po ay produkto ng kasalanan ng tao. Produkto ng kasalanan ng tao. Winasak ng tao ang perpektong nilikha ng Diyos nung pinili ng tao na magkasala sa Diyos na lumalang sa Kanya, kapatid. Grabe, no? Anong temptation ni Satanas? Ano daw temptation ni Satanas? Kainin mo yung bunga ng puno na ito. Bakit? Sa oras na kainin mo yan, magiging parang Diyos ka. Okay? That is ridiculous. Okay? Alam mo, nung kinreate ng Diyos si Adan at si Eva, they are already godlike. They were created in the image and likeness of God already. They are good, they are holy, they are wise, they are everything. They were created in the image and likeness of God. Okay? Pero alam mo yun, inoperan sila ni Satanas nung bagay na meron na sila. Have you imagined that? Okay? Bigyan kita ng malaking sweldo, umalis ka dyan sa pagsisimba mo. Bari mo, yung inooperan sila ni Satanas ng isang bagay na meron naman sila. Amen. Inooperan sila ni Satanas ng isang bagay na kaya namang i-provide ng Diyos. Yes. Imagine that. Mga minamahal. And sabi ko nga, ito yung paulit-ulit na prinsipyo. Si Satanas, wala siyang i-o-offer sa'yo, kapatid, na hindi kayang higitan ng ating Panginoon. Amen. Wala. Kaya, isang malaking kalokohan, isang malaking alam mo yun, it's really stupid to choose Satan over God. Okay? It's really stupid. Why? Kasi kaya namang ibigay ng Diyos yan eh. Yung magandang buhay, maayos na pamumuhay, maayos na pamilya, kayang-kayang ibigay ng Diyos, hindi ka palalayo sa kanyang kalooban. Amen. Naalala ko si Satanas, on Matthew chapter number 4, nilagay niya ang Panginoon, di ba, dun sa mataas na lugar, ipinakita sa kanya lahat ng kaharian ng buong mundo. Si Satanas sino yung tinetempt niya? Si Jesus. Anong sabi ni Satanas kay Jesus? Ibibigay ko sa iyo lahat yan, sambahin mo lang ako. Bari mo ang laking kalokohan ni Satanas, in-offer sa creator ng buong mundo yung... Ang tindi! Ganon si Satanas, kapatid, tuso siya. Tuso. Okay? Biruin mo, operan ka ng isang bagay na ikaw naman ang may-ari. Imagine that. Hindi ba? Laki kalokohan nun. Scammer. Salesman, sales lady. Kahit di mo kailangan, bibili ka eh. Pero mo, nakatipid ka daw. Makakatipid ka kasi kapag bumili ka ng 3, mas makakatipid ka. Pero ka 3, hindi mo 3 kailangan ko. Grabe. Antindi sales talk. I'm not saying naman yung mga sales, na Satanas, hindi yon. What I'm trying to say is, parang ganun din si Satanas. Yung wisdom ba, parang ganun din. No? I'm not saying na yung mga salesman natin, Satanas, baka ma-misquote nyo ako. Hindi po. What I'm trying to say is, si Satanas matalino. Diba? At yung mga, matatalino din yan, yung mga sales lady at salesman. Matatalino yan, kapatid. Yun lang yung pagkakapareho, yung katalinuhan. Okay? So look at that. Tingnan nyo, si Adam, ano yung typology yan? Ano yung typology natin dyan? Si Adam, mga kapatid, siya yung representative ng human race, si Adan. Okay? Kaya nung nagkasala si Adan, nagkasala na rin tayo because Adam is the representative of the human race. Okay? Ngayon, mga kapatid, si Adan ba kinakailangan niyang maligtas? Yes! And siya mismo alam niya eh. Kaya anong nangyari? Hindi ba? Ano nangyari kay Adan sa kay Eva? Nung na-realize nila na sila'y hubad, anong ginawa nila? Abay, nagtakip sila. Bakit? Nakita nila yung kanilang kahubadan. Wow! Uy! Kahubad ako. Hindi ba? Nakita nila nagkaroon ng hiya. Bakit? Kasi pumasok na yung kasalanan eh. Pumasok na yung kasalanan. Sa anong ginawa ni Adan sa ni Eva? Nagtahi sila ng dahon ng fig leaves. Kaya ano ba yung fig sa Tagalog? Hindi ko rin alam eh. Hindi baboy. Hindi dahon ng baboy. Letter F, fig leaves. 'Di ba? Nagtahi sila ano daw? Igos, no? Nagtahi. I don't know rin eh. So nagtahi sila, 'di ba? Nagtahi ng dahon. Ang tanong, naging sapat ba yung dahon para takipan ang kanilang kahubaran? Hindi, kapatid. Bakit? Tinanggal ng Diyos eh.
pinalitan ng coats of skin, yung balat ng hayop. Hanapin nyo nga yung verse na coats of skin. Genesis chapter 2, tinakipan ng Diyos, pinalitan ng Diyos yung kanilang kahubaran. No? O, totoong pangyayari yan, kapatid. Di ba? Totoong pangyayari yan. Pero, may maganda tayong prinsipyo na matututunan dyan. Meron tayong napakagandang prinsipyo na matututunan. Ano po yun? Look at this. Kung ang paraan, okay, ng pagtatakip ng kasalanan ay galing sa tao, tatanggapin ba ng Diyos? Hindi. Hindi sasapat. Kapag ang pagtatakip sa sarili nating kasalanan at kahubaran galing sa atin, hindi siya kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Yes. Dapat tanggapin mo yung paraan ng Diyos para matakpan ang ating sariling kahubaran. Paraan ng Diyos. At ano daw yung paraan ng Diyos? Yung balat ng hayop. Okay? Ibig sabihin, ang Diyos mismo, kapatid, siya po ay pumatay ng hayop para gamitin yung balat ng hayop pantakip sa kahubaran ni Adan at ni Eva. Bakit? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga may magandang lesson doon. Kaya ever since in the beginning, ang kaligtasan hindi pwedeng manggaling sa tao. Hindi pwedeng paraan ng tao ang kaligtasan, kapatid. Punta na naman tayo dun sa Tower of Babel, kapatid. Alam niyo yung Tower of Babel? Yes. Di ba? Nung unang panahon, iisa lang ang salita. Hindi ba? At dahil meron silang unity, meron silang pagkakaisa, para saan daw yung Tower of Babel? Para daw kako sila umakyat sa langit. Sa sarili nilang paraan. Nalugod ba ang Diyos? Hindi nalugod ang Diyos, kapatid. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na tayo'y mayabang, na hinahangad nating pumunta sa langit sa pamamagitan ng sarili nating paraan, kapatid. Ito yung ganda ng typology. Pag sinabi mong typology, totoong nangyari yan, pero merong greater meaning behind that, kapatid. Why? Because God is the author of the Word of God. Yes. Yun ang sinasabi ko kanina pa. Kaya ganito rin yan yung nangyari kay Adan at Eva. Sige, takpan natin yung kahubaran natin sa pamamagitan ng pagtatahi ng fig leaves. And then humarap sila, di ba, sa Panginoon. Hindi tinanggap ng Panginoon, pinalitan. Okay? Dinamitan din naman sila ng Diyos eh. Pero hindi sa pamamagitan ng sarili nilang gawa. Hindi. Saan nyo ba makikita sa Book of Isaiah na sinasabi na yung katwiran daw ng tao ay isa lamang maruming basahan sa harapan ng Diyos? Isaiah 64 verse number 6, paki-flash. Tignan nyo yun, ang sabi daw po ng Bible, that our righteousness, yung ating katwiran, ay isa lamang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Imagine that. Sabi ko nga, sino yung nagmumotor dito? Ikaw ba gagamit ka ng maruming basahan bagong ligo motor mo? Gamitan mo ng maruming. Ayaw mo di ba? Bagong ligo motor mo, gamitan mo maruming basahan para tumuyo? Hindi. Kinakailangan malinis na basahan. Diyos pa kaya, kapatid? Hindi ba? Parang hindi rin nalinis. Pero iba yung sarili daw nating katwiran, isa lamang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, imbis na malinis ka, lalo ka pang dumudumi. Ano yung sariling katwiran ng tao? Hindi ko kailangan ng Diyos. Bakit? Mabuti naman ako. Maruming basahan. Hindi ko na kailangan yan. May relihiyon naman ako. Maruming basahan. Yes. Hindi, gagawin ko na lang to. Kukompletohin ko to. Maruming basahan. Lahat ng kaya mong gawin. Kapag yan ang paraan mo papunta sa langit, maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Don't get me wrong. Hindi masama ang gumawa ng mabuti. Mabuti yan. Pero sa usapin ng kaligtasan, kapatid, dapat ang hanapin natin yung paraan ng Diyos at hindi yung sarili nating paraan. Bakit? Kasi yung sarili mong paraan, kayabangan sa harapan ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ano nakalagay? For by grace are ye saved through faith and not of yourselves. Magandang idiin mo yon. Not of yourselves. For by grace are ye saved. Look at that. Meron letter D. Hindi ko English major, pero alam ko pag may D sa dulo, ibig sabihin, past tense nangyari na. Saved na yan. For by grace are ye saved. Naka-flash ba? For by grace, through faith. Okay? For by grace are ye saved through faith. Okay? It is a gift of God, not of works. Bakit daw? Lest any man should boast. Ano yung boast? Mayabang.
Baka daw kasi ang tao magmayabang. Biro mo, pupunta ka sa langit dahil ang bait mo. Lord, kaya ako nandito kasi ang bait ko. Oh, tambihira, ang galing mo naman. Nakita mo yung trono, ikaw na lang ang umupo. Galing mo mabait ka lahat ng relihiyon, sinalihan mo Napakabuti mong tao, ginawa mo na lahat ng kabutihan para ikaw ay maligtas. Yung 10 commandments, imbis lang na 10, ginawa mong 11. Wow! Ang tindi, napakabait niya, napakabuti niya, napakarelihiyoso, napakabanal. Lord, kaya ako nandito dahil sa sarili kong kagagawan. Ano sabi ng Bible? Lest any man should boast. Kaya ako yung kaligtasan, ano daw? Galing sa Diyos, biyaya ng Diyos, kapatid. Ganun pala ka-importante yun, Kasi talaga yung mga nagtuturo. Di okay nang gumawa ng masama. Sino naman nagsabi na okay nang gumawa ng masama? Masama ang gumawa ng masama. Yung mabuting gawa nga, hindi nakapagliligtas Yung masamang gawa pa kaya. Di ba? Kasi isang malaking kalokohan yung papatay ako ng tao para pagpunta ko dun sa langit, meron akong 5 virgins na naghihintay sa akin. Isang malaking kalokohan yun, kapatid. Mabuting gawa nga, hindi nakapagliligtas Masamang gawa pa kaya. Hindi ba? No, mga minamahal. Hindi masama ang mabuting gawa, Hindi lang siya nakapagliligtas. Ang nakapagliligtas, Diyos. Kaya anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave. Sinong nagbigay? Diyos. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Diyos ang nagbigay. Di ba? Ang galing, no? Typology. Nakukuha nyo na. Nakukuha nyo na, mga kapatid. Totoong nangyari. Adan is a historical figure. Totoong nangyari yan. Okay? Pero yung mga nangyari sa kanya, salamin din ang nangyayari o mangyayari sa atin, kapatid. Praise the Lord, no? Adan, pag nakita kita sa langit, sasabunutan kita. Bakit? Bakit mo kinain? Kaya sasabihin siguro ni Adan, kung ikaw ang nasa lugar ko, di ba? Sinabi ng wife mo, which is the most beautiful woman in the world, that time, Eve is the most beautiful. Wala siyang competition Wala siyang competition. Siya pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Siya lang mag-isa Top 1 si Eve wala siyang kasama Wala siyang competition Diba? Siguro sabi ni Adan, nako, pero kung ikaw ang nasa lugar ko, sigurado, baka nagbaon ka pa. Diba? Ako nga kagat lang Sabi ni Adan, ako nga kagat lang baka ikaw nagbaon ka pa. Baka may take out ka pa for the next day. Minsan iniisip ko, matakaw ba naman ako? Okay, so the transgression of Adan. Okay, next, Genesis chapter 4. Hindi ko na may outline ako dyan labas mo nga yung outline para lang makita nila, Brad. Nalista mo ba? Para lang makita nila. May outline yan May disobedience, deceit, despair, discipline, defense, yan, deliverance, dismissal. Natakal ko naman na lahat. So hindi ko na masyadong patatay. Pero yan yung outline. Okay. Ganda. Number 2, the testimony of Abel. Yan, the testimony of Abel. Sino si Abel? Yung anak ni Adan. Ba? Kasi dalawa yung anak ni Eva at Adan na nakalista sa Bible. Marami silang anak Actually, tatlo. Yung nakalista sa Bible. Meron silang sons and daughters pero magpa-focus muna tayo kay Abel. Sino si Abel? Yung younger brother. Di ba? Basahin niyo yung Genesis chapter 4. Nagkaroon na ng offering. Di ba? Nagkaroon na ng offering, kapatid. Anong inoffer ni Cain? Yung bunga ng kanyang mga halaman. Inoffer niya. Yung bunga ng kanyang mga halaman. Anong inoffer ni Abel? Yung hayop. Okay? Ngayon, tingnan nyo Tingnan nyo, kapatid. Para alam natin yung theology behind it. Naalala nyo yung istorya ni Eva at Adan? Anong dinamit nila nung una? Dahon. Tinanggihan? Tinanggap? Tinanggihan. So dapat, alam mo na dapat. Kung ano yung karapat dapat, yung tinanggihan at yung tinanggap. Diba? Ano yung karapat dapat? Yung coats of skin, yung may dugo ng hayop. Ito naman, balik tayo sa pangalawang henerasyon, nagkaroon ng offering. Anong daw inoffer ni Cain? Yung mga bunga ng kanyang mga halaman. Anong inoffer ni Abel? Yung hayop. Ano yung tinanggap?
Yung hayop. Yung may buhay, yung may dugo, yun ang tinanggap. Okay? Hindi dahil sa hindi binigay ni Cain yung best niya, kapatid. Kaya lang, ang problema kay Cain, alam na niya dapat may knowledge siya, siya ang panganay Kasi nga yung pangalawang anak may knowledge Alam nga naman siya, wala So, di ba? Although hindi sinabi specifically sa Bible, pero malamang at sa malamang na pagkwentuhan nila bilang isang pamilya. Alam mo ba, ang mga anak, nung unang panahon, mga 100 years ago, kasi mahaba buhay nila Doon, 900 years na buhay si Adan. Alam mo, mga 100 years ago, mga anak, nagkasala kami sa Diyos, nagtahi kami ng dahon, tinanggihan, pinalitan ng coats of skid. Ganun po ba, Nay? Sabi ni Cain. Gayahin ko nga yung pagkakamali nyo. Para may confirmation. Kaya nung nagkaroon ng offering, anong inoffer ni Cain? Yung mga gulay, yung mga bunga ng kanyang... tinanggihan na nga yun Bakit? Kasi simbolo yun ng sarili mong righteousness. Anong problema kasi kay Cain? Tinanggihan na nga. Hindi ba? Nireject na nga. Mapilit ka pa. Yun ang problema kay Cain. Hindi, baka pwede na to kasi I give my best. Again, your best doesn't always the right thing, kapatid. Hindi porke best mo yan na yung tama. Yun ang problema Sincerity and truth are two different things. Sincerity is sincerity, truth and truth. And sometimes we can be sincerely wrong about something. Tama, di ba? Kahit ba, halimbawa, itong tubig na ito, sincere ako sa pag-inom niyan, kung may lason to, kahit anong sincere ko, di patay pa rin ako. I can be sincerely wrong Tama? Ganun yon Cain. Hindi porke best mo yung binigay mo, okay na. Hindi nagbabago ang katotohanan dahil ibinigay natin yung best. Kahit ba buong buhay mo, nilagay mo na dyan sa ganyang klaseng relihiyon Pagdating ba sa langit, i-honor ba ng Diyos yun kung mali yung pinagagagawa natin? Yes. Yun ang sinasabi ko, our best doesn't always equal to what is right. Kapatid, kinakailangan sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Nasa salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos. So, nakita na ni Cain, kaya si Abel talaga, mga minamahal, si Abel, siya naman yung picture ng isang saved na mananampalataya. Save yun. Bakit? Kasi sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Nag-alay siya nung hayop, kapatid. At pagdating sa New Testament, alam niyo na yung mga hayop na yun, di ba? Mga hayop no? Alam niyo yung mga hayop, di ba? During the Old Testament, nag-o-offer sila ng hayop. Tapos nung nagkaroon ng Passover, yung dugo nung tupa nilagay sa mga poste ng totoong nangyari yon. Pero merong greater meaning behind it. Kaya pagdating sa New Testament, nung nakita ni John the Baptist ang Panginoong Jesucristo, anong sigaw ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano yung kordero? Yung tupa. Bakit? Kasi si Jesus Christ, siya yung fulfillment nung mga hayop na inoffer nung Old Testament. Jesus Christ is the ultimate sacrifice, kapatid. Yes. Yun yung sinasabi kong greater meaning behind that. So si Abel, ginawa niya yung nararapat. Okay? Ganun din tayo dapat na mga kapatid. I'm not saying na mag-offer pa tayo ng mga tupa rito. Okay? Pero minsan inisip ko, nakatikim na kayo ng tupa? Yung karne, ako hindi pa no? Sana may magdala. Sana may Arabo na umuwi rito sa Pilipinas. Sa magdala ng ng tupa. Kasi wala tayong ganyan dito sa Pinas Meron ba? Meron. Ha? Meron? Meron ba? May ganon. Yun Sana may mag-uwi rito sa church, Pastor, regalo ko sa inyo karne ng tupa. 'Di ba? Sarap siguro nun. But anyway, ba't ba tayo napunta ron? Tignan nyo na, puro tayo matatakaw Basta pagkain, nagigising tayo Okay? Pero kita nyo, si Christ, siya yung fulfillment, kapatid. Ano naman si Cain? Sino si Cain? Si Cain ang sumisimbolo dun sa mga makamundo, kapatid. Sa mga hindi ligtas. I'm not saying na hindi ligtas si Cain dahil dahil mali siya, mga kapatid. Pareho silang hindi ligtas dapat. Pareho. Bakit? Pareho lang naman silang anak ni Eva at Adan Kaya lang, paano nagkaiba?
Si Abel kasi, no, mga kapatid, by faith, according to Hebrews chapter 12, by faith, inoffer niya kung ano yung nararapat. By faith. Pero si Cain kasi, pinairal niya yung sarili niyang paraan, o yung sarili niyang pride. Inoffer pa rin niya yung alam naman niyang ayon sa kasaysayan ng kanyang mga magulang ilan-ilan pa lang naman sila doon. Hindi pa niya pinaniwalaan. Di ba? Alam mo, nak, nung nagkasala kami, nagdamit kami ng fig leaves, tinanggihan ng Diyos. Ganun ba na? Hindi, parang di ako maniwala. Parang hindi yata doon. Hindi, tatry ko pa rin. Mag-o-offer ako yung bunga ng puno, baka tanggapin nyo sa akin. Siguro pangit kayo that time, di tinanggap yung offering nyo. Iba ako naman, sabi siguro ni Cain, iba naman ako. Yun nga, iba naman. Pareho sila ng, alam mo yun, di ba? Tinanggihan ng ano. Ngayon, no, mga kapatid, nagalit si Cain, and as a result, imbis na magsisi, kasi binigyan siya ng chance ng Lord eh. Ano sabi sa kanya ng Lord? Kung tama yung offering mo, tatanggapin ko naman, di ba? Yun ang sabi sa kanya ng Panginoon eh. So God actually give Cain a chance, an opportunity, para magsisi. Parang sa panahon din natin ngayon, di ba? Tayo naman, lahat tayo namulat sa maling paniniwala eh. Pero lahat tayo binigyan ng pagkakataon na ito yung pangangaral ng salita ng Diyos, hanggat buhay pa tayo, nabigyan tayo ng opportunity to hear the proper gospel, which is the Lord Jesus Christ is the only one that can save you, is the way, the truth, and the life. Hindi po ba? God also given us the opportunity to be saved. Yes. Hindi naman tayo naligtas na akala mo pinanganak tayo, saved na eh. Hindi po ba? Nabigyan lang tayo ng opportunity. At si Cain, binigyan din siya ng opportunity ng Panginoon. Pero imbis na magsisi, anong ginawa niya? Pinatay niya si Abel. Pinatay niya. No? So si Abel, the godly one. Si Cain, the godless son. To si Cain di ba? Isang henerasyon pagkatapos ng creation, biruin mo yung privilege na dinanas niya, kapatid. No? Magulang niya yung mismong si Adan at si Eva na kinreate ng Panginoon si Adan sa pamamagitan ng putik at si Eva naman sa pamamagitan ng ng tadyang. And then si Cain yung firstborn. Imagine the privilege. Biruin mo, hindi ka pa maniniwala nun. Ikaw yung anak ng kauna-unahang nilalang. Okay? Pero imbis na magsisi siya sa kanyang kasalanan, pinatay pa niya yung kanyang kapatid. Imagine that. Okay? And many Christians today, di ba, and even before, has been martyred for their faith in the Lord. Okay? Nakakalungkot yung mga ganon. Yung tayo, handa tayong mamatay para sa ating pananampalataya. Yun ang turo ng Bible Pagka mananampalataya ka, Kristiyano ka, handa kang mamatay para sa iyong pananampalataya. Pero tayo, hindi tayo handang pumatay para sa pananampalataya. No, that's evil, that's demonic. Handa kang pumatay para sa pananampalataya mo, that is demonic. No, that is not of God. Kay Satanas yan, demonyo, demonic yan. Okay? Kasi ang Panginoon, ang example ng Panginoon, di ba? Kung kaya, di ba sabi nga ng Bible, kaya ng Panginoong Jesucristo magbaba ng mga legions of angels para ipagtanggol siya, pero hindi niya ginawa Yes. No, tapos nung si Peter, tinaga yung tenga ng isang gwardiya, anong ginawa ng Panginoon? Binalik ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ako kaya ko ipagtanggol ang sarili ko at kung gugustuhin ko, kaya kong lipulin ng mga yan. Pero hindi ito ang laban natin Hindi naman physical ang laban natin Yes. Hindi ba? So yung example ni Christ, handa siyang mamatay para sa kanyang paniniwala, sa kanyang pananampalataya. At ganun din tayo. Pero hindi tinuro sa atin na pumatay para sa iyong pananampalataya. That is demonic, that is satanic, kapatid. No, that is Cainic. No, pagka mga ganyan na handang pumatay, alam mo na kung sino yan. Cain yan, mentality ni Cain yan. Cainic mentality. Okay, number one, the transgression of Adam. Number 2, the testimony of Abel. Dun sa number 2 natin, Cain, the godless son, Abel, the godly son. Meron pang pangatlong anak, si Eva at Adan. Bakit? Kasi pinatay si si Abel Pinatay si Abel kaya pinalitan ng Panginoon. Si Seth. Si Seth yung pangatlong anak ni Adan at Eva na may pangalan sa Bible. Obviously, hindi lang tatlo ang anak nila. Obviously. May sons and daughter yan according to the scripture. Hindi lang pinangalanan. Okay? Si Seth yung pangatlong anak. And sino si Seth? The granted son. Anong ibig sabihin naman nun, kapatid? Di ba may mga nawawala sa atin? Hindi ba?
Pero ang Panginoon, no, mga kapatid, kahit may nawawala sa'yo, ang Panginoon, meron siyang ipinapalit. Grasya ng Diyos yun eh. Grasya ng Panginoon. Okay? Sometimes, may mga plano tayo na hindi natutupad. Pero ang Panginoon, meron siyang ipinoprovide na kapalit. Hindi po ba? Na mas maganda pa. Na mas maayos pa. No? Na mas karapat-dapat para sa'yo. And that is who Seth is eh. Yun ang equivalent ni Seth eh. Yun ang parang depiction ni Seth eh. Sinira man ni Satanas, yung plano, yung original na plano, pero ang Diyos, meron siyang substitute, kapatid. Sinira man ni Satanas, hindi ba, ng kasalanan, yung mundo, yung original na mundo, sinira ni Satanas, pero ang Diyos naman may pangakong kaligtasan, kapatid. Yun si Seth. Yun ang pangako ni Seth. Okay? So, number 1, ano yun? The transgression of Adam. Number 2, the testimony of Abel. O, number 3 na tayo, kapatid. The translation of Enoch. The translation of Enoch. Sana yan? Chapter 5, kapatid. E di dumami na yung tao. Kasi pag binasa mo yan, chapter 5, puro genealogy yan. Okay? Pero yung salin lahi. Okay? Nang lahi ni Adan, papunta kay Seth. Okay, basahin natin ha. Verse number 1. This book, the generation of Adam, in the day that God created man, in the likeness of God made he him. Male and female created he them, and blessed them, and called their names Adam, in the day that they were created. And Adam lived 130 years. Kaya nga sinasabi ko, di ba, naalala mo 100 years ago? Kasi 930 years siya nabuhay eh. And Adam lived 130 years, and begat a son in his likeness, after his image, and he called his name Seth. And the days of Adam, after he had begotten Seth, were 800 years, and he begot sons and daughter, and so on and so on na yan, ha? And so on and so on. Okay? Hanggang makarating tayo, mga kapatid. Hanggang makarating tayo sa verse number 19. Look at this, or verse number 18. And Jared lived 162 years, and he begot Enoch. And Jared lived, after he begot Enoch, 800 years, and begot sons and daughters. And all the days of Jared were 962 years, and he died. And Enoch lived 65 years, and begot Methuselah. And look at this, verse number 22. And Enoch walked with God, after he begot Methuselah 300 years, and begot sons and daughters. Verse number 23. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Okay? So sa madaling salita, sa buong genealogy, kapatid, sa chapter 5, lahat yan, puro namatay. Puro patay yan. Meron lang iisang hindi. Si Enoch. Why? Sabi ng Bible, and Enoch walked with God. Okay? So ano naman to, kapatid, no? Itong si Enoch naman, totoong tao to, totoong nangyari. Nirapture siya ng Panginoon. Kinuha siya ng Diyos, and God took him. Okay? Ano namang ibig sabihin yan? Kung si Adan symbolizes our past, right? We are just all sinners. Okay? Si Abel symbolizes our present, saved by the grace of the Lord. Si Enoch symbolizes our future. Praise the Lord, kapatid. Rapture is real. Someday, hindi lang si Enoch ang kukunin ng Panginoon, kundi bawat isang mananampalataya. Praise the Lord for that. Okay? 1 Corinthians chapter 15, kapatid, basahin natin. 1 Corinthians chapter 15. Napakagandang salita po ng Panginoon. Kaya yung kamatayan para sa mananampalataya, okay, yan po ay pintuan lamang. Look at this. 1 Corinthians chapter 15. Verse number 51. Look at this. 1 Corinthians chapter 15, verse number 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. The word sleep there is a figurative word for death. Hindi lahat tayo mamamatay. But we shall be changed. We shall be changed. 52, in a moment, in the twinkling of an eye, and the last trump, for the trumpet shall sound, and look at this, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. For this incorruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.
So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Praise the Lord. Someday we shall all be changed. Okay? Kukunin tayo ng ating Panginoon. Look at this. On verse number... mababasa nyo pa rin yan sa verse number 45 hanggang verse number 50, makikita nyo pa rin yan. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul, and the last Adam, which is the Lord Jesus Christ, was made a quickening spirit. Howbeit, that was not first is the spiritual, but that which is natural, and afterward, that which is spiritual. The first man is of the earth, earthly. The second man is of the Lord, from heaven. As is the earthly, such as they also that are earthly, and as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we born the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Now this I say, brethren, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Someday we shall all be changed, kapatid. God, tayo po lahat ay bubuhayin ng Panginoon. Lahat ng nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. God will give you a glorified body. Yan ang pangako po ng Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Bible, kung merong katawan na pang lupa, meron ding katawan na pang langit. Yun ang pangako po ng Diyos. Yun ang glorified body na tinatawag. Okay? Look at this. 2 Thessalonians, mga minamahal. 2 Thessalonians. Okay, or First Thessalonians rather. Look at this, 1 Thessalonians chapter 4. Look at this, on verse number 14. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trump of God. And look at this, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Kapatid, Enoch symbolizes our future glory in the Lord. Okay? Kumbaga si Enoch, kapatid, siya yung alam mo yung pre-taste. Di ba pag may pre-taste yun? Ako gusto ko yun pag pupunta ako sa sa Shopwise. Kami nung unang panahon, nanghahanting kami ng pre-taste. Kasi nakakabusog Pabalik-balik ka. Kaya may pre-taste, bakit? Pinapatikim yan para malaman mo, ito yung lasa ng produkto nila. Alam nyo si Enoch, kapatid, pre-taste. Bakit? Pinakita sa mananampalataya, pinakita sa buong mundo, what is rapture look likes. Siya yung patikim. Alam nyo, someday, hindi lang isa ang ira-rapture ng Panginoon. Bawat mananampalataya na nakay Kristo Jesus, kapatid, ira-rapture ng Diyos. Have you watched the movie Left Behind? Kay Nicolas Cage, napanood nyo na yon, yung Left Behind na movie. Okay? Left Behind. Yes. Kaya lang, wag mong sabihin na ikaw yung bida, ha? Huwag nyo sasabihin, bakit? Naiwan sa rapture yun yung bida. Naiwan siya sa rapture Yung pastor. Yung pastor, naiwan sa rapture. Nakita nyo yon, yung mga eroplano bumagsak. Kasi may mga Kristiyanong piloto, biglang kinuha ng Panginoon. Mga driver, kinuha ng Panginoon. Mga baby, kasi mga safe yan in the Lord, kinuha ng Panginoon. No, someday, kapatid, pangako ng Lord sa atin. Alam ko, it sounds ridiculous. No, parang, totoo ba talaga yan? I'm telling you, there is nothing if God created everything out of nothing,
ex nihilo. If God created everything out of nothing, maliit na bagay lang na kunin tayo ng Panginoon biglaan at buhayin tayo na muli. Praise the Lord. Yan ang tunay na kaligtasan, kapatid. Wow. Okay. Tin, hanapin mo nga yung kanta na, yung change. Okay? Praise the Lord, no? Ang sarap sa pakiramdam. Yan ang pangako sa atin ng Panginoon. Okay? Look at this. Ano sabi po ng John chapter 14, verse 1 to 3? Ano sabi po ng Bible? John 14. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If were not so, I would not have told you. I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will what? I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Amen. Praise the Lord. Lord, kung nasan man ako, dun ka rin papatungo. Praise the Lord for that. Last time may kausap ako tungkol sa hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi talaga nawawala yan. Diyos ang nangako eh. Tama. Puso ng tao ang may problema. Kaya kapag sila, ay di gagawa na lang ako ng masama. Hindi naman pala nawawala ang kaligtasan eh. Gagawa na lang ako ng masama. Walang problema sa pangako ng Diyos eh. Ang problema nasa puso ng tao eh. Pero iba pinangakuan ka ng kaligtasan na hindi nawawala, ang igaganti mo, gagawa ka ng masama. Kung birang puso yan, napakasama. Di ba? Yes. Ang kaligtasan hindi nawawala. Eternal life nga eh, naputol. Eternal life ba yun? Buhay na, walang hanggan. Na bad trip ang Panginoon, binawi niya. Naputol. Hindi na yan eternal life. No? Regalo. Regalo ay binawi. Ba hindi na regalo yan, hiram. Hindi ba? Kaya nga ang kaligtasan hindi nawawala. Bakit? Diyos ang nangako. Yung gagawa ka ng masama, hindi problema sa Diyos yun, problema ng puso ng tao. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan, ang mentality mo, hindi gagawa ko ng masama. Wow! Ang tindi mo! Ang bira! Ganito, Raydel receive. Tinanggap mo ba si Kristo bilang tagapagligtas? Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Wow, Lord, praise the Lord. At bilang ganti, magbabackslide ako. Wow, ang tindi mo. Bilang ganti sa iyong kabutihan, oh Lord, hindi na ako magsisimba. At yung gawain ng church, hindi ko susuportahan bilang ganti sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo sa akin. Total, may 1 John 1:9 naman. Wow, ang tindi mo. That's not, hindi yan tama. That's not right. No? Ang totoong naligtas, kapatid, gumagawa ng mabuti. Hindi para maligtas, kundi bilang pagkilala at pasasalamat sa Diyos na nagligtas sa Kanya. Diba? Salamat sa Panginoon. Nakita niyo na? So, that is typology. Totoong mga tao yan, si Adan, si Abel, at si Enoch. Pero yung buhay nila, may kwento. Na nakakatulong din sa sarili nating mga pamumuhay. Yes. Si Adan, it symbolizes our past, we are all sinners. Si Abel symbolizes our present, redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. And si Enoch symbolizes our future. Lord, please come home. Sunduin mo na ako. Praise the Lord. Okay?